Sa gitna ng marangyang mansyon na salat sa pagmamahal, nilagdaan ni Megan ang mga papeles ng annulment nang walang panginginig ang kamay. 5 taon siyang naging anino sa buhay ng asawang si Liam, isang lalaking nilamon ng ambisyon, pera at ng bagong babaeng papalit sa kanya. Para kay Liam ang kalayaan ang huling hakbang patungo sa tuktok. Ngunit para kay Megan ang pag-alis sa bahay na yon ang simula ng isang malaking pagsubok. Bitbit ang isang lihim na tumitibok sa kanyang sinapupunan. 4 na buhay ang nabuo sa huling gabing sinubukan nilang ayusin ang lahat. Pagkalipas ng 5 taon, nagbalik sa Pilipinas si Dr. Megan Ilustre bilang isa sa pinakasikat at respetadong pediatric cardiologist sa mundo. Hindi na siya ang marupok at aninong babaeng dumanas na matinding kabiguan. Kasama niyang 4 niyang matatalino at malulusog na anak, ina na, ama pa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, muling magkukrus ang kanilang mga landas sa gitna ng isang operasyong magliligtas ng buhay. Nabakita ni Liam ang 4 na batang kopyang-kopya ang sarili niyang mukha. Huli na ang lahat para sa kanyang matinding pagsisisi. Mapatawad pa ba ng isang inang natutong tumayong na mag-isa? Ang lalaking dating pumatay sa kanyang puso? O tuluyan ng binaon sa limot ang nakaraang kailanman ay wala nang babalikan? Ang kwentong iyong mapapakinggan ay isang paglalakbay ng pag-ibig, pagtataksil, pagsusumikap at ang di matitinag na lakas ng isang ina. Saksi ang mga pahinang to sa kwento ni Megan, isang babaeng minsan ang pinalayas, inabusong kabaitan, tinapon ng lalaking mundo niya. Ngunit sa halip mawala ng pag-asa, ginamit niya ang sakit upang bumangon at maging mas matatag para sa 4 na buhay na pinagkaloob sa kanya. Subaybayan ang bawat kwento ng kanyang pakikipaglaban mula sa malamig na gabi ng paglagda ng annulment sa tahimik na pagpapalaki sa kanyang quadruplets hanggang sa kanyang muling pagbabalik bilang isang tanyag at may pagmamalaking doktor na wala ng katakutan. Ihahandog ko sa inyo ang kwentong magpapaalala na sa kabila ng pinakamatinding kadiliman at pagtataksil, laging may bagong umagang naghihintay para sa taong marunong tumayo at magmahal ng buo. Ito ang simula. I want an annulment, Megan. Hindi ko na kayang manatili sa kasal na to. Our marriage has always been a lie at alam mo yon mula simula. Palayain na natin ang isa't isa. Ang mga salitang binitiwan ni Liam ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa mainit na dibdib ni Megan. Nakatayo si Liam sa gitna ng kanilang malawak at marangyang mansyon, isang bahay na puno ng mamahaling gamit mula sa Europa, mga kristal na chandeliers na nagliliwanag sa napakalaking sala, ngunit salat sa init ng tunay na pagmamahal. Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay saksi sa mga gabing mag-isang naghihintay si Megan sa kanyang pag-uwi. Mga gabing lumalamig ang inihandang hapunan habang ang kanyang asawa ay nasa mga panggabing pagtitipon kasama ng mga sikat na personalidad sa mundo ng negosyo. 5 taon. 3 taong naging parang anino lamang si Megan sa sarili niyang tahanan at sa buhay ng kanyang asawa. Bilang isang respetado at dedikadong doktor sa isang malaking pampublikong ospital sa Maynila, sanay siyang magpagaling ng iba't ibang sakit ng tao at mag-alaga ng mga nag-aagaw buhay sa emergency room. Nagagawa niyang tawan-tawanan ang pagod at puyat para sa mga pasyente, ngunit ang sarili niyang mga sugat dulot ng walang katapusang palamig na pakikitungo ng asawa at ang paulit-ulit na pagpaparamdam nito na hindi siya nababagay sa bagong status nito, ay tila hindi na kailanman mahihilom ng kahit anong gamot. Isang laylang bang lahat, Liam? Mahinahong tanong ni Megan. Walang lumabas na luha sa kanyang mga mata. Pagod na ang kanyang mga mata at puso sa napakaraming gabi na iniyakan niya ang malamig at walang lamang bahagi ng kanilang kama. O baka naman, naging layang lahat dahil hindi na ako kailangan mo para sumikat ang pangalan mo. Dahil ngayon mayaman ka na, kilala ka na sa lipunan at abot kamay mo na ang tuktok. Hindi to tungkol sa karir ko. Singhal ni Liam sabay hablot sa kanyang mamahaling suit jacket na nakasabit sa gilid ng sofa. Ang gwapong mukha nito na hinahangaan ng milyon-milyong tagahanga sa mundo ng negosyo at media ay baka sa matinding pagkairita at kawalan ng pasensya. I found someone else. Someone who understands the world I live in now. Hindi mo ako naiintindihan, Megan. Mula nang mawala ang bata noon, naging estranghero na tayo sa isa't isa.
Wala nang natira sa atin kundi ang obligasyong nakasulat sa papel. Tahimik at dahan-dahan napahawak si Megan sa kanyang tiyan sa ilalim ng kanyang simpleng blusa. Isang malaking lihim ang kasalukuyang tumitibok doon. Hindi lang isa, kundi apat. Apat na maliliit at bagong buhay na nabuo. Sa huling gabing sinubukan nilang ayusin ang kanilang nawawasak na relasyon. Bago muling tuluyang lumayo ang loob at isip ni Liam sa kanya, ang gabing yon ay napuno ng mga pangako ni Liam na magbabago siya. Ngunit kinabukasan din tuluyan tong lumayo at hindi na muling tumabi sa kanya sa pagtulog. Sino siya? Tanong ni Megan. Bagaman sa kaibuturan ng kanyang puso, batid na niya ang sagot. Ilang buwan na ring lumalabas sa mga balita at fashion magazines ang mga larawan ni Liam kasama ng sikat na modelo at socialite na si Chloe. It doesn't matter. Mabilis at walang pakialam na sagot ni Liam habang nilalapag ang isang kapal ng mga papeles sa ibabaw ng glass table sa gitna ng sala. Just sign the papers. I'll give you everything. The house, the cars, a monthly allowance that will make sure you never have to work a night shift again. Just give me my freedom. Tinitigan siya ni Megan ng matagal. Ito ang lalaking minahal niya nung hamak na kaibigan at simpleng taong nangangarap pa lamang sa buhay. Nang wala tong naglalakihang kumpanya, mamahaling sasakyan at milyon-milyong pera sa bangko, nung ang tayong pangarap lang nito ay bumuo na isang payak, ngunit masayang pamilya kasama siya sa isang simpleng tahanan. Ngunit ang perang di nito hawak noon ang siyang pumatay sa lalaking minahal niya at pinalitan to ng isang taong nagpapakabulag sa kapangyarihan at karangyaan. Hindi ko kailangan ng pera mo, Liam. Tuwid at malamig na sabi ni Megan. Lumapit siya sa lamesa ng may matatag na hakbang, kinuhang itim na ballpen na nakapatong sa ibabaw ng folder. Sa isang mabilis, sigurado at walang pag-aalinlangang galaw, nilagdaan niya bawat pahina ng mga papeles ng annulment. Walang pakinginig ang kanyang kamay, walang pagdadalawang isip. Hindi mo kailangan bumili ng kalayaan mula sa akin. Matagal na kitang pinalaya sa isip at puso ko. Ngayon, ginagawa ko tong legal para wala ka ng dahilan pa para magpakita sa akin. Napatingin si Liam sa kanya, halatang nagulat sa naging reaksyon ng asawa. Inasahan niyang magmamakaawa si Megan tulad ng mga nakaraang pag-aaway nila, kung saan laging si Megan ang unang humingi ng tawad kahit wala itong kasalanan. Inaasahan niyang iiyakan siya nito, hahawakan ang kanyang mga kamay at hihilingin na subukan pa nila ng isa pang beses para sa nakaraan nila. Pero ang Megan na nasa harap niya ngayon kakaiba. Malamig pa sa disyerto sa gitna ng gabi. Tila tuluyan ng pumatay sa anumang nararamdaman para sa kanya. Leave, utos ni Megan. Direkta ang tingin sa mata ng lalaki nang walang katiting na takot o lungkot. Kunin mo mga papeles mo at lumabas ka sa buhay ko. Huwag mo nang hihintaying magbago pang isip ko o maghanap pa ako ng anumang kapalit. Megan, sandaling nag-alinlangan si Liam nang makita ang matinding determinasyon at kawalan ng pakialam sa mata ng asawa. Para bang may isang malaking bahagi ng kanyang buhay ang biglang naputol ng di niya inaasahan. Isang bagay na pilit niyang binabaliwala, ngunit biglang nag-iwan ng kakaibang puwang sa kanyang dibdib. Sa paghihiwalay natin na to, wala ka nang babalikan pang pamilya? Buong tapang napahayag ni Megan habang tinititigan ng lalaking naging mundo niya sa loob ng 5 taon. Ibabaon ko sa limot na nakilala kita. Lalayo ako at sisiguraduhin ko hindi na magtatagpo ang ating mga landas. Paalam, Liam. Sana pagsisihan mong iniwan mo ko sa araw na ma-realize mo ko anong totoong mahalaga sa buhay. Habang naririnig ni Megan ang unti-unting paglayo ng ugong ng mamahaling sasakyan ni Liam mula sa malawak na garahe ng mansyon, tila doon lang nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Dahan-dahan siyang napaupo, hanggang tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na leather sofa sa gitna na napakalaking sala. Ang tahimik at napakalawak na bahay na dating pinangarap niyang mapuno ng halakak ng mga bata, naging isang napakalaking monumento na lamang ng kanyang nabigo at nawasak na pag-ibig. Sa sandaling yon ng matinding katahimikan, muling bumuhos ang matinding sakit na kanina pa niya pinipigilan sa harap ng kanyang asawa. Kusa nang kumawala ang mga luhang matagal niyang kinulong sa kanyang mga mata.
Ngunit sa pagkakataong to, hindi tuluhan ng pagmamakaawa para sa lalaking pumatay ng kanyang puso. Ito'y luha ng pamamaalam sa 5 taon ng kanyang buhay na nasayang at takot sa hindi tiyak na hinaharap na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Dahan-dahan nilagay ni Megan ang kanyang tangangatog na palad sa sariling tiyan. Sa ilalim ng kanyang damit, ramdam niya ang bahagyang pag-init ng kanyang sinapupunan. Naisip niya ang dokumentong natanggap niya mula sa kanyang OB-GYN bago siya umuwi sa bahay na iyon, ang ultrasound report na nagpapatunay sa hindi kapanipaniwalang biyaya at pagsubok na binigay sa kanya ng may kapal. Huwag kayong mag-alala, bulong ni Megan sa sarili habang pumapatak ang kanyang mainit na luha sa ibabaw ng envelope ng kanyang medical record. Kaya kayong ipaglaban ni Mommy kahit mag-isa, kahit walang lalaking tatayo bilang ama ninyo. Hindi ko ipapadama sa inyo na kulang ang buhay ninyo. 4 na sanggol, isang napakabihirang quadruplets. Noong nakaraang buwan, sa gitna ng matinding lamat sa kanilang relasyon, pilit na inabot ni Megan ang kamay ni Liam. Sa isang gabi ng panunumbalik, isang gabing punong-puno ng pag-asa na baka pwede pa nilang maibalik ang dating tamis ng kanilang pagsasama bago pa man to tuluyang lamunin ng pera at karangyaan na buo ang mga bata. Ngunit ang akala ni Megan na simula ng kanilang pag-aayos ay isa lamang palang nakalalasong ilusyon. Kinabukasan din noon, muling naging malamig si Liam at tuluyang nalulong sa piling ni Chloe, ang sikat na modelo at heiress na galing sa impluwensyal na pamilya na idinidikit sa pangalan ni Liam para sa expansion ng kanyang mga negosyo. Nang gabing yon, matapos humupa ang kanyang pag-iyak, mapalitan na matinding katinoan ng kanyang isip, di na nag-aksaya ng panahon si Megan. Naglakad siya tungo sa kanilang salid-tulugan, binuksan ang cabinet. Kumuha siya ng 2 simpleng maleta at sinimulang itabi ang kanyang mga personal na gamit. Mga lumang damit na dinala niya bago pa man yumaman si Liam. Ang kanyang mga libro sa medisina, ang kanyang medical license at ang kaunting ipon na galing sa sarili niyang sweldo bilang doktor sa pampublikong ospital. Walang anumang mamahaling alahas, designer bags or kagamitan na binili ni Liam ang kanyang dinala. Ni ang mamahaling diamond engagement ring at wedding band sa kanyang daliri, dahan-dahan niyang hinubad. Nilapag niya ang mga to sa ibabaw ng resibo ng annulment papers na pinaglagdaan sa kanya bilang tanda ng tuluyang pagputol sa anumang ugnayan sa lalaki. Bago pa man lumabas ang unang sinag ng araw sa kalangitan, tuluyan ng nilisan ni Megan ang marangyang mansyon. Habang sinasara niya ang gate sa huling pagkakataon, hindi na siya lumingon pa. Ang bahay na dinisenyo para sa masayang pamilya, naging isang napakalaking kulungan lamang ng kanyang puso sa loob ng 5 taon. At ngayon, handa na siyang lumipad para sa 4 na buhay na nasa kanyang pangangalaga. Sa tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang matalik na kaibigan at kasamahan sa propesyon na si Dr. Sarah, mabilis nakahanap si Megan ng isang maliit at simpleng bahay sa isang malayo tahimik na probinsya sa Hilaga. Malayo ito sa maingay, magulo at nakasasakal na mundo ng negosyo ni Liam. Lalong malayo sa matatalim at walang pakundangang mata ng media na walang ginawa kundi sa baybayan ng buhay ng mga mayayaman at sikat. Sigurado ka na ba talaga dito, Megs? Alalang tanong ni Sarah habang nilalapag ang mga bag ng pagkain at kinakailangang gamot sa maliit na mesa ng lumang rest house. Tiningnan niya ang kaibigan ng may matinding pag-aalala. 4 ang dinadala mo. Napakasera ng pagbubuntis ng quadruplets. Kailangan mo ng patuloy na pag-aalaga, pahinga at medical monitoring. At kung malalaman to ng pamilya mo o ng mga tao sa Maynila, walang pwedeng makaalam, Sarah. Mabilis, tahimik, ngunit pinal na tutol ni Megan. Sa kaibigan, habang dahan-dahang inaayos ang maliit na kama sa kwarto. Nang lumakad ako palabas sa pinto yun kahapon, pinatay ko ang lumang Megan, ang babaeng walang ginawa kundi magpakababa at magmakaawa sa kaunting atensyon at pagmamahal. Si Liam ang pumili ng sarili niyang kalayaan. Huwag na natin siyang guluhin pa sa buhay na gusto niya. At siguraduhin natin na hindi rin siya magugulo ang buhay na bubuuin ko para sa mga anak ko.
Sa mga sumunod na buwan, naging napakahirap ng lagay ni Megan. Ang pagdadalang tao ng 4 na sanggol ng sabay-sabay ay hindi biro at nagdulot na matinding pagsubok sa kanyang katawan at emosyon. Ang matinding morning sickness, ang mabilis sa pagbigat at paglaki ng kanyang tiyan at ang labis na pamamaga ng kanyang mga paa at binti halos magpalumpo sa kanya sa huling linggo ng kanyang pagbubuntis. May mga gabing di siya makatulog dahil sa matinding sakit ng kanyang likod at ang patuloy na paggalaw ng mga bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa tuwing gagamitin niya ang sariling stethoscope para pakinggan ang magkakasabay, mabilis at malalakas sa tibok ng puso ng kanyang 4 na anak, bumabalik lahat ng kanyang lakas. Sila ang naging bagong dahilan ng kanyang bawat paghinga, ang liwanag sa gitna ng kadilimang iniwan ng kanyang nakaraan. Isang gabi, habang nagpapahinga si Megan at iniinom ang kanyang mga prenatal vitamins, nakita niya sa maliit na telebisyon sa kanyang sala ang isang live broadcast mula sa isang marangyang hotel sa Maynila. Isang grand press conference ang ginanap kung saan porma na inihayag ni Liam sa buong bansa ang kanyang pakikipaghiwalay kay Megan at ang opisyal na relasyon nila ni Chloe. Tinitigan ni Megan ang mukha ng dating asawa sa screen. Gwapo, nakangiti sa harap ng mga kamera at walang mukhang anumang pagsisisi o lungkot sa kanyang mga mata habang nakahawak ang kamay sa bewang ng bagong kasama. Dahan-dahang pinikit ni Megan ang kanyang mga mata, nilapag ang kanyang kamay sa kanyang malaking tiyan. Papanindigan ko ang sinabi ko sa iyo, Liam, bulong ni Megan sa katahimikan sa gabi habang pinapatay ang telebisyon. Wala ka nang babalikan pa, kahit kailan? Lumipas ang 7 buwan at tahimik at tiyagang pagtatago ni Megan sa probinsya. Dahil sa pagiging high-risk pregnancy ng kanyang pagdadalang tao sa quadruplets, naka-standby na ang matalik na kaibigang si Dr. Sarah kasama na isang maliit ngunit mapagkakatiwalaang medical team sa isang pribadong ospital sa kalapit na lungsod. Walang ibang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan o sa kalagayan ng kanyang pagbubuntis. Isang maulang gabi sa gitna ng kulog at kidlat, biglang nakaramdam si Megan ng matinding pananakit sa kanyang puson. Mas maaga to kaysa inaasahang petsa ng kanyang panganak. Nang subukan niyang tumayo mula sa kama, naramdaman niyang pumutok na ang kanyang panabigan. Sarah, ang mga bata, makanganak na ako. Mahinang tawag ni Megan sa telepono habang hawak ang kanyang tiyan at pinipigil ang matinding sakit. Mabilis dumating ang ambulansyang inihanda ni Sarah. Sa loob ng operating room ng ospital, mabilis kumilos ang mga doktor at nurse para sa isang emergency cesarean section. Bagaman isang may karanasan at matapang na doktor si Megan, sa pagkakataong to siyang nasa ibabaw ng operating table. Isang inang takot na takot para sa buhay ng kanyang 4 na sanggol. Rinig na rinig ni Megan ang tunog ng mga medical equipment, ang mabilis sa tibok ng kanyang sariling pulse monitor at ang tensyonadong mga utos ng surgical team. Pinaglabanan niya ang matinding antok at sakit upang manatiling gising. Isang malakas na iyak ang unang pumutol sa katahimikan ng kwarto. It's a boy! Sigaw ng pediatrician. Kasunod agad ang pangalawang iyak. Another boy! Hindi pa nakakahinga ng maluwag ang lahat nang sumunod ang pangatlong iyak. It's a girl! At sa huli, ang pag-apat na iyak na napuno sa buong silid, a baby girl. Ligtas silang lahat? 2 lalaki at 2 babae. Bagaman premature ang mga to na ilang linggo dahil sa pagiging quadruplets, malusog at may malalakas na baga ang 4 na sanggol. Bago dalhin ng mga bata sa NICU para sa masusing obserbasyon, dahan-dahang inilapit ng nurse ang 4 na maliliit na sanggol sa mukha ni Megan. Welcome to the world, Alexander, Ethan, Sophia at Isabel, bulong ni Megan habang dumadaloy ang mga luha ng kagalakan sa kanyang mga pisngi. Sa gitna ng pagod at kawalan ng malay dahil sa anesthesia, nakatatak sa kanyang isip ang pangakong gagawin niyang lahat upang protektahan ang 4 na buhay na ito mula sa mundo at sa lalaking minsay nagwasak ng kanyang pangarap. 5 taon ang mabilis na lumipas. Sa lungsod ng New York sa Estados Unidos, isang kilalang pediatric cardiologist ang patuloy na gumagawa ng ingay sa mundo ng medisina dahil sa kanyang mga matagumpay na operasyon sa mga sanggol na may malalang sakit sa puso.
Siya ay walang iba kundi si Dr. Megan Ilustre. Matapos ang ilang taong walang patid na pagsusumikap, scholarship at pagsasakripisyo habang mag-isang nagpapalaki ng 4 na anak, naabot ni Megan ang tuktok ng kanyang karera. Hindi na siyang mahinhin, marupok at aninong babae na pinalayas at iniwan ni Liam 5 taon na ang nakararaan. Siya na ngayon ay isang independent, matalino at respetadong doktor na kinatatakutan sa opisina at hinahangaan sa loob ng operating room. Ang kanyang 4 na anak, sina Alexander, Ethan, Sofia at Isabel, lumaking napakatalino, malusog at napakagwapo at ganda. Bagaman walang kinagisnan na ama, ipinaramdam ni Megan sa kanila ang buong pagmamahal upang kailanman di nila maramdaman na may kulang sa kanilang pamilya. Si Alexander ang pinakamatanda sa 4, napaka-seryoso at protective sa kanyang mga kapatid. Si Ethan may angking talino sa teknolohiya at mga gadget. Si Sofia artistic at palabati sa lahat, habang si Isabel naman tahimik ngunit napakasuri sa kanyang paligid. "Mommy, look at my drawing of our house," sigaw ni Sofia habang masayang tumatakbo patungo sa malawak na opisina ni Megan sa loob ng kanilang luxury penthouse apartment sa Manhattan. Agad yumakap ang 4 na bata sa kanya. Napatingin si Megan sa kanilang mga mukha, napangiti ng buong galak. Sila ang naging dahilan kung bakit hindi siya sumuko sa mga panahong halos mawala na siya ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang tahimik at masayang buhay sa ibang bansa, isang hindi naasahang tawag mula sa Pilipinas ang biglang dumating na magpapagulo sa tahimik na mundong tinayo ni Megan para sa kanyang pamilya. Dr. Ilustre, the Board of Trustees of St. Jude Medical Center in Manila is requesting your expertise for an urgent heart surgery on a high-profile pediatric patient, pahayag ng kanyang sekretarya. Napatigil si Megan. Ang St. Jude Medical Center ay isa sa mga pinakamalaking ospital sa Maynila at isa rin sa mga pangunahing negosyo at pagmamayari ng pamilya ni Liam. Nakatitig si Megan sa papeles ng kaso ng batang pasyente na pinadala mula sa St. Jude Medical Center. Isa tong 5 taong gulang na bata na may napaka-rare at komplikadong congenital heart defect. Ayon sa record, 3 senior surgeons na sa Maynila ang tumangging hawakan ng operasyon dahil sa napakataas na peligro nitong magwakas sa kamatayan. Si Megan lamang ang may record ng matagumpay na pagsasagawa ng ganitong uri ng operasyon sa buong Timog Silangang Asya at Estados Unidos. "Mommy, are you going back to the Philippines?" tanong ni Alexander habang nakatayo sa tabi ng kanyang study desk. Ang 5 taong gulang na bata ay may matalas na mata na nakatitig sa envelope na may tatak ng ospital mula sa Maynila. Tinitigan ni Megan ang kanyang panganay. Si Alex ang may pinakamalakas na pakiramdam sa 4. Kahit kailan hindi nagtanong ang bata tungkol sa kanilang ama. Ngunit batid ni Megan na ramdam ng anak ang anumang emosyon na pumapasok sa kanyang dibdib. "May isang batang may sakit sa puso na kailangan ng tulong ni Mommy Alex," mahinahong sagot ni Megan habang hinahawakan ng pisngi ng anak. "Bilang doktor, hindi ko po pwedeng talikuran ng isang buhay nang dahil sa mga laalang iniwan ko sa lugar na yon." Sa loob ng 5 taon, ginawa ni Megan lahat upang ganap na burahin ang pangalang Liam Ramos sa kanyang buhay. Hindi siya nagbabasa ng balita mula sa Pilipinas, hindi siya nagtatanong ng mga mutual acquaintances at hindi niya pinahintulutan ang sariling mag-isip kung ano na ang nangyari sa lalaking dating naging mundo niya. Ngunit batid niyan sa oras lumapag ang kanyang mga paa sa Maynila, may posibilidad na magkukrus ang kanilang mga landas. "Gagawin natin ang operasyon," pinal na utos ni Megan sa kanyang sekretarya nang sumunod na umaga. "Ihanda ang private jet at ang aking medical team. Isasama ko ang aking mga anak." Matapos ang 14 na oras na biyahe sa eroplano, lumapag ang jet ni Megan sa Ninoy Aquino International Airport. Kasama niya sa biyahe ang 4 na bata at 2 personal na nurse na nag-aalaga sa mga ito. Ang 4 na sanggol noon ay mga ganap ng bata ngayon, mga batang kapansin-pansin ang taglay na kagwapuhan at kagandahan at may mga matang saktong kopyang-kopya ang hugis at kulay ng mga mata ni Liam Ramos. Habang naglalakad sila sa VIP corridor ng paliparan, hawak ni Megan ang mga kamay ni Sofia at Isabel, habang sina Alex at Ethan naman naglalakad sa kanilang unahan.
Ang apat na bata nakasuot ng magkakabagay na designer travel clothes na lalong nagpilit sa mga taong nasa paliparan na mapatingin sa kanila. "Mommy, it's warm here," sabi ni Sofia habang inaayos ang kanyang maliit na jacket. "Is this the place where you used to work, Mommy?" Tanong naman ni Ethan habang nilalabas ang kanyang maliit na tablet para tingnan ang mapa ng Maynila. "Yes, babies," tugon ni Megan. "But remember our agreement. Stay together, stay close to Mommy, and do not talk to strangers." Hindi alam ni Megan na sa kaparehong oras na yon sa kabilang bahagi ng VIP lounge ng paliparan, nakatayo si Liam Ramos. Mas matured ang itsura nito, nakasuot ng mamahaling dark blue suit, ngunit ang kanyang mukha, baka sa matinding pagod at lamig na tila, naging permanenteng marka na sa kanyang katauhan sa nakalipas na 5 taon. Sa tabi ni Liam nakatayo si Chloe na nakahawak sa kanyang bisig habang galit na nakikipag-usap sa telepono tungkol sa isang ibinagsak na fashion campaign. "Liam, are you even listening to me?" Iritableng tanong ni Chloe habang binababa ang phone. "The board is pressuring us again about the merger. We need to finalize the papers this week." Di sumagot si Liam. Tumingin siya sa malaking salamin ng lounge patungo sa arrivals area. Sa loob na 5 taon, mula nang lumagda si Megan sa annulment papers at maglahong parang mula walang araw na hindi naisip ni Liam ang kanyang dating asawa. Ang tagumpay, pera at karangyang hinangad niya noon, naging walang silbi na mapagtanto niyang ang tanging totoong nagmahal sa kanya nang walang kapalit ay tuluyan niya ng tinapon. Habang naglalakad ang pamilya ni Megan patungo sa naghihintay na pribadong sasakyan, sa labas ng VIP arrival exit, mabilis tumakbo si Ethan nang makakita na isang kakaiba at modernong drone display sa isang shop sa loob ng terminal. "Ethan, wait! Stay here!" Alalang tawag ni Megan habang mabilis na sumunod sa anak kasama sina Alex, Sofia at Isabel. Sa kagustuhang makuha ang paningin sa makinang na drone, hindi napansin ni Ethan na isang matangkad na lalaki na nakasuit na kakalabas lamang mula sa VIP lounge. Sa lakas ng pagtakbo ng bata, nabangga niya ito dahilan na bang matapon sa marmol na sahig ang mga importanteng papeles na hawak ng lalaki. "I am so sorry, sir. I did not mean to." Mabilis at magalang na sabi ni Ethan sa wikang Ingles habang mabilis na lumuluhod upang tulungang pulutin ang mga natapon na dokumento. Yumuko rin ang lalaki upang kunin ang mga papel. "It's fine, little guy. Just be careful next time." Napatigil ang boses ng lalaki. Nang mag-angat siya ng tingin at magtama ang kanilang mga mata, napatitig ng husto si Liam sa mukha ng bata. Ang hugis ng panga nito, ang matalas na ilong, lalo ng kulay at hugis ng mga mata ng bata, tila ba nakatingin si Liam sa sarili niyang larawan nung bata pa siya. Isang hindi may paliwanag na kaba at matinding pintig ang biglang sumuntok sa kanyang dibdib. "What's your name, kid?" tanong ni Liam. Nanginginig ang boses habang nakatitig sa bata. "I'm Ethan," sagot ng bata nang walang alilangan at may direktang tingin. "Ethan!" Ang boses ng isang babae sa sabahing papawid sa gitna ng maraming tao. Mabilis dumapit si Megan at agad hinawakan ang balikat ng anak para ilayo at patayuin sa likuran niya. Nais niyang pagalitan si Ethan ngunit naputol lahat nang mag-angat siya ng tingin. Nang magtama ang mga mata ni na Megan at Liam, tila huminto ang ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang matinding paghihirap, muling nakatayo sa kanyang harap, ngunit sa pagkakataong to, hindi na nanginginig si Megan sa takot o lungkot. Sa kabilang banda, si Liam ay napasinghap. Ang mukha ng dating asawa na 5 taon niyang hinanap sa bawat sulok ng bansa at mundo ay narito na, mas maganda, mas elegante at may taglay na kapangyarihan at otoridad na kailanman hindi niya nakita rito noon. "Megan?" Halos bulong na sabi ni Liam. Nanginginig ang buong katawan habang nakatitig sa babaeng muling nagpakita sa kanya. Nakatayo sa harap ni Liam ang babaeng 5 taon niyang hinanap pagkatapos niyang ma-realize ang napakalaking pagkakamaling ginawa niya. Ngunit ang Megan na nasa harap niya ngayon, hindi nang tahimik at marupok na asawa noong araw. Elegante to sa suot na blusa at tailored trousers. May taglay na aura ng isang taong hindi na kailanman pwedeng tapak-tapakan ng kahit na sino.
At sa paligid nito, 4 na bata, 2 lalaki at 2 babae na pawang may nakakagulat na hawig sa kanya. Ang kanilang mga mata, ang tindig at ang paraan ng pagtingin sa kanya, tila salamin ng sarili niyang kaanyuan. Megan, ikaw ba talaga yan? Lalapit sana si Liam ng may halong pag-asa at kaba, ngunit agad humakbang pabalik si Megan habang nilalagay sa kanyang likuran ng 4 na anak. Good day, Mr. Ramos. Malamig, formal, at walang anumang emosyon ng boses ni Megan. Ethan, let's go. Your siblings and I have an appointment to catch. Wait, Megan, please, huwag ka munang umalis. Habol ni Liam habang hinawakan ang braso nito, ngunit agad ding binawi ni Megan ang kamay. Sino sila? Bakit? Bakit kamukha ko sila? Sa sandaling yon, lumapit pa rin si Chloe mula sa VIP lounge. Nakatutok ang tingin sa eksena habang kumukunot ang noo. Liam, who is she? At bakit pa hinahabol ang babaeng yan sa gitna ng maraming tao? Di man lang tinapunan ni Megan ng tingin si Chloe. Hinarap niya si Liam ng may matigas at hindi matitinag na paninindigan. Sila ang mga anak ko, Mr. Ramos. At tulad ng sinabi ko sa'yo 5 taon ang nakakaraan, bago ko nilagdaan ang annulment papers na binigay mo, wala ka ng pamilyang babalikan. Binoon ko na sa limot lahat ng tungkol sa'yo. 4. Quadruplets? Gulat na tanong ni Liam. Ang kanyang boses puno ng matinding shock at tumahagulgol na pagsisisi. Noon, nang huli tayong mag-usap at pinalagdaan ko ang mga papel, buntis ka? It doesn't matter anymore. Ulit ni Megan sa mismong mga salitang binitawan ni Liam sa kanya noon. Just leave us alone. Let's go, children. Mabilis tumalikod si Megan habang mahigpit na hawak ang mga kamay ng kanyang mga anak. Naiwang nakatayo si Liam sa gitna ng crowded na VIP exit ng paliparan. Tila pinagsakluban ng langit at lupa habang unti-unting nagpoproseso sa kanyang isip ang napakalaking bagay na nawala sa kanya nang dahil sa sarili niyang kabulagan. Sa mga sumunod na araw matapos ang di naasahang pagtatagpo sa paliparan, tuluyan nang nawala ng katinoan ng buhay ni Liam. Hindi siya makakain, hindi makatulog, at di makapag-focus sa mga importanteng board meeting ng kanyang kumpanya. Ang imahe ng 4 na bata, ang kanilang mga matang eksaktong kopyang-kopya ang sa kanya at ang malamig at walang pakialam na tingin ni Megan, paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip, tulad ng isang bangungot na ayaw na rin siyang tantanan. Nalaman niya mula sa mga pribadong investigador. Pinadala niya na si Megan ay bumalik sa bansa bilang isang tanyag at kinatatakutang pediatric cardiologist na si Dr. Megan Ilustre. Nalaman din niya na ang napakaselang operasyon sa puso na gagawin sa St. Jude Medical Center ay para sa anak ng isa sa kanyang mga pangunahing foreign investors. Di na nag-aksaya ng panahon si Liam. Pumasok siya sa St. Jude Medical Center at pinalabas lahat ng doktor at staff sa conference room kung saan naghahanda si Megan para sa nalalapit na operasyon. Megan, mag-usap tayo. Pakiusap ni Liam. Lumapit at halos lumuhod sa harap ng dating asawa. Ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga mata mamula sa puyat at pag-iyak. Patawarin mo ko. Nagkamali ako noon. Naging bulag ako sa ambisyon, sa pera, at sa mga maling taong nakapaligid sa akin. Nang umalis ka sa mansyon, doon ko lang na-realize na ikaw lang pala ang totoong nagmahal sa akin. Hinulog ko ang buong bansa para hanapin ka pero hindi kita nahanap. Tinitigan siya ni Megan mula sa kanyang kinalalagyan nang walang anumang galit o awa sa kanyang mga mata. Nahanap mo lang ba ako dahil nakita mo ang 4 na anak ko, Liam? Malamig at diretso nitong tanong. Nang wala pa silang mukha, na mag-isa lang ako sa bahay mo at nagmamakaawa ang puso ko para sa kaunting oras at atensyon mo, anong ginawa mo? Pinagpalit mo ako sa kapangyarihan at sa ibang babae? Binayaran mo ang kalayaan mo gamit ang pera mo. Hindi ko alam na buntis ka, sigaw ni Liam sa matinding dusa at pagsisisi. Kung nalaman ko lang hindi ko gagawin yon. Pero hindi ka nag-abalang magtanong at makinig, sagot ni Megan. Bahagyang tumaas ang boses ngunit nanatiling kontrolado at elegante. Nakalimutan mo ba ang ilang sinabi ko sa'yo 5 taon nang nakararaan? Ibabaon ko sa limot na nakilala kita. Sana pagsisiyan mong iniwan mo ko. Ginagawa ko lang pinangako ko sa'yo, Mr. Ramos, kaya umalis ka sa harapan ko dahil may buhay pa akong ililigtas.
Sa kabila ng matinding gulo at emosyong dinala ng muling paglitaw ni Liam, nanatiling buo ang focus ni Megan sa kanyang misyon bilang doktor. Sa loob ng 9 oras na operasyon sa operating room ng St. Jude Medical Center, pinangunahan niya ang surgical team gamit ang kanyang kabihasaan sa pediatric cardiology. Bawat hiwa, bawat tahi at bawat desisyon sa ibabaw ng mesa ay ginawa niya ng may perpektong kasanayan. Nang muling tumibok ng pantay ang malit na puso ng batang pasyente, huminga na maluwag ang buong silid, matagumpay ang operasyon. Habang naglalakad si Megan palabas ng operating area patungo sa kanyang kwarto para magpalit ng damit, nadatan niya si Liam na nakatayo sa hallway. May dala tong 4 na malalaking kahon ng mga mamahaling laruan at isang malaking bouquet ng mga bulaklak. Ang mukha ni Liam bakas ang matinding pag-asa at pananabik. "Megan, please, let me speak with you." Pakiusap ni Liam habang mabilis na humahabol sa lakad ni Megan. "I know I don't deserve you. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo pero pakiusap. Hayaan mo man lang akong maging ama sa 4 kong anak. Sila ang dugo at laman ko. They deserve to have a father." Huminto si Megan sa paglalakad. Dahan-dahang hinarap ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay malamig pa sa bakal. "Isang ama?" Tanong ni Megan nang may pait sa kanyang boses. "Nasaan ka nung gabing nilalagdan silang 4 ng sabay-sabay at mag-isa kong binubuhat ang 2 habang pinapadahan ng 2 pa? Saan ka nung mga panahong nagkakamay ako sa pagtatrabaho at pag-aaral sa ibang bansa para lang mapakain sila at mabigyan ng magandang kinabukasan? Saan ka nung unang hakbang at unang salita nila, Liam? Wala ka. Ako ang naging ama at ina nila sa loob ng 5 taon." Habang nag-uusap sila, lumabas mula sa VIP waiting area si Alexander kasama ng isang nurse. Nang makita ni 5 taong gulang na bata si Liam na pilit na lumalapit sa kanyang ina, mabilis na humakbang si Alex sa pagitan ni Megan at Liam. Ang bata may matigas na tindig, matalas na tingin, na halos katulad ng sa lalaki. "Mister, my mommy doesn't want to talk to you." Matapang at seryosong sabi ni Alex sa Ingles. "And we don't need your toys or your money. We have mommy and she's more than enough for us." Napatulala si Liam. Ang mga salitang binitawan ng sarili niyang panganay na anak, tila matatalas na kutsilyong paulit-ulit sumasaksak sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na lalim ng pader na tinayo ng kanyang sariling pamilya laban sa kanya. Dahil sa matinding paghahangad ni Chloe, napampanatili ang kanyang kapit sa pamilya Ramos at sa mga negosyo ni Liam, nagpa siya tong gumawa ng maraming hakbang. Ginamit ni Chloe ang kanyang mga koneksyon sa media at mga sikat na showbiz talk show upang magpakalat ng mga maling balita at paninilang puri laban kay Megan. Lumabas sa mga pahayagan at internet ang mga peking artikulo na nag-aakusa kay Dr. Megan Ilustre na isa di umanong abandoned wife na nagpalabas sa sarili niyang pagkamatay noon. Pinalayo ang mga anak sa ama at ngayon bumabalik sa Pilipinas upang perahan at pilitin si Liam na makipagbalikan para sa napakalaking mana ng pamilya Ramos. Ngunit hindi na ang lumang Megan na walang laban at marupok ang nakatapat ni Chloe. Si Megan hindi na ang babaeng mananahimik sa isang tabi habang pinapakain ng kasinungalingan ang publiko. Sa tulong ng kanyang kilalang legal team mula sa Estados Unidos at sa buong suporta ng International Board of Pediatric Cardiologists, mabilis nagpatawag si Megan ng isang malaking international press conference sa mismong St. Jude Medical Center. Sa harap ng daan-daang mamamahayag, di nagpakita ng anumang takot si Megan. Niharap niya sa lahat ng opisyal at authenticated na kopya ng legal annulment papers na pinalagdaan sa kanya ni Liam 5 taon nang nakararaan. Pinakita niya ang mga bank records na nagpapatunay na kailanman hindi siya humingi o tumanggap ng kahit ni piso mula sa kumpanya o ari-arian ni Liam mula nung araw na umalis siya. "I returned to the Philippines purely to save a child's life." Malamig at buong kapangyarihang pahayag ni Megan habang nakatitig sa bawat kamera. "Tao ako na umalis na walang hininging kapalit at nagsumikap mag-isa para sa aking 4 na anak. I don't need Mr. Liam Ramos' money, nor do I need his presence in our lives." Dahil sa malinaw na mga ebidensya at sa katotohanang binunyag ni Megan, tuluyang nawala ng credibility sina Chloe at Liam sa mata ng lipunan.
Ang mga malalaking investors ng kumpanya ni Liam mabilis nag-pull out ng kanilang mga puhunan dahil sa matinding skandalo at kawalan ng moralidad ng liderato nito. Ang imahe ni Liam bilang isang matagumpay na negosyante tuluyang nadurog. Isang maulang gabi, ilang oras bago ang nakatakdang paglipad ng eroplano ni Megan at ng mga bata pabalik ng New York, pumunta si Liam sa luxury hotel kung saan nananatili si Megan. Wala na rito ang kanyang mamahaling suit at mga guards. Nakatayo siya sa ilalim ng buhos ng ulan sa labas ng hotel, basang-basa at nanginginig habang nagmamakaawang makipag-usap kahit 5 minuto lamang. Mula sa bintana ng kanyang suite sa ika-20 palapag, dahan-dahang dumaan ang tingin ni Megan sa lalaking nakaluhod sa basang semento sa ibaba. Wala nang galit o pait sa puso ni Megan, tanging malalim na kapayapaan na lamang. Bitbit ang isang payong, dahan-dahan bumaba si Megan patungo sa entrada ng hotel. Sa kabila ng malamig na buhos ng ulan, naratiling matatag ang kanyang bawat hakbang. Nang maramdaman ni Liam ang paglapit ng isang anino, mabilis siyang nagangat ng tingin. Ang lalaking dating naghahari-harian at puno ng pride sa sarili, nakaluhod ngayon sa basang semento. Basang-basa, nanginginig sa lamig, baka sa matinding pagmamakaawa sa mga mata. Megan, mahinang bulong ni Liam. Ang kanyang boses halos mawala sa lakas ng patak ng ulan at hangin. Patawarin mo ko, pakiusap, huwag mo kong iwan ulit, huwag mong ilayo sa akin ang mga anak natin. Tinitigan siya ni Megan mula sa kanyang kinalalagyan. Walang anumang bahid ng galit, puot o pait sa mga mata ng doktor. Tanging purong kapayapaan at pagtanggap na lamang sa katotohanan. Pinatawad na kita, Liam. Mahinahong sabi ni Megan. Ang kanyang boses ay malinaw at payapa sa gitna ng unos. Matagal na. Dahil kung di kita pinatawad, magpapatuloy ang galit sa puso ko. At ayokong lumaki ang mga anak ko sa isang tahanang may bitbit na puot mula sa nakaraan. Bahagyang nabuhay ng pag-asa ang namumutlang mukha ni Liam. Lumabas ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi habang sinusubukan hawakan ng laylayan ng damit ni Megan. Ibig sabihin ba nito, pwede pa tayong magsimula ulit? Pwede ko na kayong makasama? Dahan-dahan umiling si Megan nang may ngiti ng tunay na kalayaan sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad ay ginawa ko para sa sarili kong kapayapaan at para sa butihan ng aking mga anak, Liam. Hindi ibig sabihin nun babalik ako sa'yo. Malinaw na paliwanag ni Megan. Ang kasal at buhay na meron tayo matagal nang natapos. Nung gabing yon sa mansyon, ipagpalit mo ko sa ambisyon at pera. Ang buhay mo ay sa'yo at ang buhay ng mga anak ko para sa aming hinaharap. Inabot ni Megan ng isang maliit ngunit makapal na brown envelope kay Liam. Ano to? Tanong ng lalaki habang nanginginig na tinatanggap ang sobre. Mga larawan ng mga bata nang baby pa sila hanggang sa paglaki nila, sagot ni Megan. Binibigay ko yan sa'yo para hindi mo makalimutan na may 4 na buhay ang dumating sa mundo, ngunit pinili mong talikuran at ipagpalit ang pagkakataon na maging bahagi ng buhay nila. Ito na ang huling pagkikita natin, Liam. Bago pa man makapagsalita ulit ang lalaki, dahan-dahang tumalikod si Megan at naglakad pabalik sa loob ng mainit at maliwanag na lobby ng hotel. Di na siya lumingon pa kahit narinig niya ang palahaw, iyak at paulit-ulit na pagtawag ni Liam sa kanyang pangalan sa gitna ng malakas na ulan. Kinabukasan sa loob ng isang pribadong eroplano na lumilipad sa kaitaasan patungong New York, masayang nakaupo si Megan kasama ng kanyang 4 na anak. Nakatingin sina Alexander, Ethan, Sofia at Isabel sa bintana habang unti-unting lumalayo at naglalaho sa mga ulap ang lupain ng Pilipinas. Mommy, are we going home now? Tanong ni Isabel habang masayang nakasandal ang ulo sa bisig ng ina, hawak ang kanyang paboritong bonika. Yes, baby. Nakangiting sagot ni Megan habang isa-isang hinahalikan ng ulo ng kanyang 4 na anak. We are going home. Sa wakas, nahanap na ni Megan ang tunay at walang kapantay na kalayaan. Di mula sa isang papel, lagda o paghihiganti, kundi mula sa sarili niyang lakas na bumangon, magmahal ng buo at bumuo na isang masayang pamilya nang walang anumang tulong mula sa lalaking minsan ay pumatay sa kanyang puso.
5 taon matapos ang huling pagkikita nila sa Maynila, muling nagbagong ikot ng mundo sa Manhattan. Sa loob ng 5 taong yon, hindi kailanman tumigil ang buhay para kay Meghan. Ang kanyang pangalan di na lang nakakabit sa mga sikat na medical journal. Siya na ngayon ang Chief of Pediatric Cardiology sa isa sa pinakamalaking ospital sa Estados Unidos. Ngunit para kay Meghan ang totoong tagumpay wala sa mga parangal o medalya na nakasabit sa kanyang opisina. Ang kanyang totoong tagumpay nakaupo sa paligid ng kainan sa kanilang duplex penthouse sa Upper East Side, sina Alex, Ethan, Sofia at Isabel na ngayon 10 taong gulang na. Malamig ang hangin ng Desyembre sa New York. Ang malalaking tipak ng niebe dahan-dahan bumabagsak sa labas ng salaming bintana. Ngunit sa loob ng penthouse ni Meghan ang kapaligiran, puno ng init ng pugon, amoy ng bagong bake na cinnamon rolls, at makulay na ilaw ng isang napakalaking Christmas tree. "Mommy, Alex is taking all the dark chocolates again," reklamo ni Sofia habang nakaturo sa kanyang kambal. Naka-apron si Sofia, may pahid pa ng harina sa kanyang pisngi dahil sa paggawa ng gingerbread cookies. "I'm not taking all of it, Sofia. I'm organizing them by cocoa percentage," seryosong sagot ni Alex. Sa edad na 10, matangkad na to, laging maayos ang suot at may angking kapanatagan na malayo sa karaniwang bata. "Let him be, Soph," singit ni Ethan habang di tinataas ang tingin mula sa kanyang laptop kung saan nagkokodigo siya ng isang simpleng security program para sa kanilang bahay. "Alex is just being Alex, Mommy. Automated na yung lights ng tree. Pwede na natin isync sa playlist ni Isabel?" Si Isabel na nakaupo sa tabi ng bintana habang nagbabasa ng isang makapal na nobela, dahan-dahang tumingin sa kanyang mga kapatid at napangiti. "Make sure it's classical jazz, Ethan. Ayaw ni Mommy ng sobrang ingay." Napatingin si Meghan sa 4 niyang anak mula sa kusina. Hinawakan niya ang tasa ng mainit na tsokolate at dahan-dahang humigop. Sa bawat galaw ng mga bata, nakikita niya ang bunga ng lahat ng kanyang pagsusumikap. Lumaki silang matatalino, may sariling paninindigan at higit sa lahat nagmamahalan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa masayang palitan ng salita ng magkakapatid. "Ako na ang magbubukas," voluntaryo ni Alex. Nagbuksan ni Alex ang pinto, nakatayo doon si Dr. Sarah na may dalang malaking kahon ng mga regalo, nakabalot sa makapal na winter coat. "Tita Sarah!" Sabay-sabay nabati ng 4 bago lumapit para yumakap. "Merry Christmas, my favorite quadruplets!" Masayang bati ni Sarah habang nilalapag ang mga regalo sa ilalim ng puno. Hinarap niya si Meghan na nakangiting lumapit sa kanya. "Megs, napakalamig sa labas, pero sulit ang biyahe mula sa klinik." "Salamat sa pagpunta, Sarah. Naupo ka muna," alok ni Meghan habang pinaghahanda ito ng mainit na inumin. Habang masayang nagdonot sa buwenya ang pamilya kasama si Sarah, dahan-dahan lumapit si Sarah kay Meghan nang pumunta ang mga bata sa sala para magbukas na ilang maagang regalo. "Megs," mahinang simula ni Sarah. Ang boses puno ng pag-aalinlangan. "May balita ako mula sa Maynila." Napatigil si Meghan sa pag-ayos ng pinggan, ngunit nanatiling kalmadong kanyang mukha. "Tungkol kanino?" "Tungkol kay Liam," sagot ni Sarah. Tuluyan ng nabangkarote ang natitirang negosyo niya 3 taon ang nakakaraan matapos siyang iwan ni Chloe at ng mga investors. "Nabalitaan ko nagtatrabaho siya ngayon bilang isang consultant." Walang galit na lumabas sa kanyang dibdib. Walang pait, tanging isang malalim at tahimik na awa para sa isang lalaking pinagpalit ang totoong kayamanan sa mga bagay na madaling mawala. Naway mahanap niya ang kapayapaan sa buhay niya, payak na tugon ni Meghan. "Dahil nahanap ko na ang sa akin." Nang maghating gabi na at tulog na ang 4 na bata, matapos ang masayang pagdiriwang, lumabas si Meghan sa malawak na balcony ng kanyang penthouse. Nakasuot siya ng makapal na cardigan at hawak ang isang mainit na tasa. Ang lungsod ng New York sa ilalim ng gabi ng Pasko, mukhang isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw sa gitna ng pumapatak na niebe. Dahan-dahan lumapit si Alex sa likuran, nakabalot na isang blanket. "Mommy, bakit gising ka pa?" tanong ng bata. Lumingon si Meghan at inakbayan ang kanyang panganay. "Iniisip ko lang kung gaano ko kaswerte, Alex." Tumingin si Alex mula sa kanyang ina.
Nalulungkot ka ba minsan, Mommy? Dahil kami lamang kasama mo? Umiling si Mega na may pinakamagandang ngiti sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang mukha ng anak at tinitigan ang mga mata nito. Kailanman hindi ako nalungkot, Alex. Noong gabing umalis ako sa nakaraan ko, akala ko na wala nang lahat sa akin. Pero binigay ng may kapal sa akin ninyong apat. Kayo ang aking buhay, ang aking tahanan, at ang aking pinakamalaking tagumpay. Wala na akong ibang hihilingin pa. Yumakap si Alex sa bewang ng kanyang ina. We love you, Mommy. Hinding-hindi ka namin iiwan. Sa gitna ng malamig na gabi ng New York, habang dahan-dahan pumapatak ang niebe sa kanyang paligid, naramdaman ni Megan ang pinaka-malapit at pinaka-buong uri ng pagmamahal. Ang lumang Megan na sinaktan, pinalayas at inabandona ay matagal nang wala. Ang natira ay isang inang matagumpay, malaya at buong-buo ang puso sa piling ng kanyang apat na anak. Isang napakalaking karangalan ang makasama kayo sa bawat kabanata ng kwentong ito. Sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa Ayasha TV, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pagsubaybay at sa pagbabahagi ng inyong oras at emosyon sa bawat tagpo ng buhay ni Megan. Isang espesyal na pasasalamat din sa ating mahal na tagapagsalaysay si Miss Sandra sa kanyang napakahusay at may damdaming paglalahad na mas lalo nagbibigay buhay sa bawat sakit, pagsusumikap at tagumpay ng ating mga tauhan. Ang iyong boses ay naging tulay upang mas malalim na bumuon sa puso ng bawat isa ang mga aral ng kwentong ito. Para naman sa ating mga bayani sa iba't ibang sulok ng mundo, sa ating mga OFW listeners, ang kwentong to ay iniaalay din para sa inyo. Tulad ni Megan na nagtiis at lumaban sa ibang bansa para sa magandang kinabukasan ng kanyang apat na anak. Naway magsilbing inspirasyon sa inyo ang kwentong ito na walang pagsubok ang di kayang lampasan ng isang pusong nagmamahal at nagpoprotekta para sa kanyang pamilya. Kayo ang tunay na simbolo ng katatagan at pag-asa. Naway naiwan sa ating puso ang aral na ang tunay na kalayaan at kapatawaran ay hindi binibigay para sa ibang tao, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Nasa kabila ng pinakamatinding pagtataksil at sakit, laging may pag-asang naghihintay sa taong marunong bumangon at magtiwala sa sarili. Muli, mula sa buong pamilya ng Ayasha TV, kay Miss Sandra at sa lahat ng sumusuporta, maraming salamat po. Huwag niyong kalilimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa susunod pa nating mga kwento ng inspirasyon. Hanggang sa muling kwentuhan, mag-ingat po tayong lahat at pagpalain nawa ng may kapal.